Hello mga idol, good morning sa inyo lahat. Nandito na po tayo nagbablog para muling katukin at kalampagin ang gobernong ito. Good morning araw ng Monday sa ating lahat. Araw po ng Lunes. Lampag na naman tayo ng gobernong bingi, manhid at walang pakiramdam sa paghihirap ng sambayanan. Di naramdaman ng sigaw ng sambayanang Pilipino. Talagang manhid talaga. Ganun talaga siguro yung talagang no? Manhid. Mga manhid. Mga walang pakialam sa paghihirap ng sambayanan. Mga kapalmoks. Dalawang taon na po. Oh, tama mo. 2 taon na itong Mayo. Mayo 10. Yung ba election ng Mayo 10? Oo nga yata. Oh, 2 taon na po. May nakita ba kayo? Ano nakita niya? Wala talaga. Totoo yan. Tama kayo. Wala kayong nakita sa loob ng 2 taon. Mayroon naman. Mayroon rin nakakita. Yung mga aeroplano na galing sa ibang bansa, nagliliparan sa Subic, no? Sa Catanduanes, yan. Yung mga nakikita natin. Hahantong sa, yung naguluhan. Yun ang ating nakikita. Pero yung makataong gawa, pamalasakit sa kapwa, wala po may nakita. Ang nakikita namin ngayon, udapan, bumabalik ang mga sindikato ng droga, mga masamang elemento sa lipunan, nasipagbalikan. Yan po ang aming nakikita sa pag-upo mo, sa pamumuno mo. At sa aking pananaw, opinion, bato-bato sa langit, ang mataman huwag magagalit. Ito ay servisyo lang at pangsariling opinion lamang bilang sambayan ng Pilipino. Ay, antok pa ako. Maaga kasi muna sa 4. Now, sa aking pananaw lang at sa mga analysis ko, yung pag China, ay yung paghaharap ng gobernong ito sa China, yung gulo niya sa China, yung duda ko
niligaw lang niya ang tao. Niligaw lang niya tayo para mawala yung investigasyon ng sigaw ng sabay ng Pilipino, yung pagtaas ng presyo, yung huli ng droga. Diba? Na ano nyo ba? Nasayko nyo? Na ano ba sa otak nyo? Para di ba magkasabay? Yung sigaw ng sabay ng Pilipino, yung tungkol sa bigas. Diba? Maraming sigaw ng sabay ng Pilipino, pababain siya sa pisto. Ay, walang ginawa eh. 2 years na, walang ginawa. Tingnan nyo, parang isinabay yung China. No? Alam naman natin na hindi lalaban ang China. Alam ng Pilipino yan na hindi lalaban ang China. Ay, ginawa siguro nila ito. Ginawa lang siguro nilang dahilan ito para maligaw at hindi maimbestigahan ng Senado. Right? Hindi maimbestigahan ng mga tao at ang mga tao magkaroon siya ng, kumbaga, simpatiya. Diba, mayroong gustong gira, mayroon din gusto hindi, ayaw, diba? Mayroong pro-China, mayroon din anti-China. Kaya siguro niya, ang isip-isip niya, makakuha siya ng simpatiya sa sa group pro-China, sa pro-China, sa anti-China. Kaya ginawa niya to na ginawa niya to na dahilan, para magkaroon siya ng simpatiya na para tumaas siya at maligaw ang investigasyon tungkol sa taas ng presyo ng bigas at yung sa droga. No? Alam ng lahat na ang China hindi lalaban. Dahil halos nandito sa Pilipinas Chinese. Ipagpalit ba nila ang kunting sigalot kaysa masira ang kanilang bansa at mapahamak yung mga kababayan na dito sa may Pilipinas? Hindi na gawin yun. Kaya yun, talagang gumawa lang ang paraan ng gobyernong ito para maligaw lang ang sambayan ng Pilipino at hindi matutukan yung mga sigaw ng mga kaisog na babae na sa pisto. Marami siyang ginawa. Kaya yung ginawa niya, ito naman mga advisor niya na namantala din siguro. Ayaw mo lang i-advise yung unahin lang muna yan, Pangulo, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yun lang muna harapin natin. Huwag na yung mga gulong, huwag na yung kaguluhan, kasi pagkatapos ng gulo, matalo man tayong manalo, haharapin na naman ang hirap. O, diba? Makain mo, mawawasak na lahat ng mga business sector, mga nakatayong building, na pag natatamaan ng bomba yan, nakawarak lahat yan. Eh, di patay ang negosyo. O, panalo kang sa gira, ay paano yung mga tao pagkatapos ng gira? Anong gagawin mo? Eh ngayon nga walang gira, wala kami binibigay sa mga tao eh. Kinukurap lang eh. After gira pa kaya may lahat na wala ng pera, nasa inyo na lang. Tsaka alam namin yan, wala na kayo.
Wala na kayo sa Pilipinas bago mag-umpisa ang gira. Lipad na kayo niyan. Nasa ibang bansa na kayo niyan. Uwi na lang siguro kayo pagkatapos ng gira. Panahon pa ng tatay mo. Nasa gobyerno na kayo. Hanggang ngayon, nasa gobyerno pa rin kayo. Hindi na kayo nagsawa. Hindi na kayo nagsawa. Wala namang ginawa. Okay. Tuloy niyo lang. Paalam ng Diyos sa inyo. Basta malaga. Tayong mga mahirap. Tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang buhay. Huwag tayong susuko sa pagipagharap sa kahirapan. Basta, trabaho lang tayo. Makakain tayo ng 3 beses. Hirap man, pero dasalan lang tayo sa Panginoon. Sana karamahin sila. Alright. O kaya, huwag na tayo pabayaan. Lagi tayong bibiyaan. Biyaan araw-araw. Isipin na lang natin na tayo isang nanaginip na lang. Panaginip lang lahat. Hintayin natin yung pagbaba niya. Makapal ba ang mukha niya? Sa bubaba na lang siya para maiba na po ang sistema. Napakahirap na po talaga. Masakit sa bulsa, masakit sa ulo, masakit sa dibdib, masakit na lahat. Lalo ngayon tag-init. Mga pananim ngayon namamatay. Tara, nagugutom ang tao. El Nino. Kaya El Nino din tayo lahat. El Nino din tayo lahat. Eh wala naman tumulong. Okay sana kung may tumutulong sa ating gobyerno. Wala. Kaya nawawa tayo. Dasal lang tayo sa Panginoon. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Darating naman lahat yan. May hangganan yan eh. Ibig sabihin kung may umpisa, may katapusan. Kaya salamat mga kadidiis, kalabarkad, so mga idol. Thank you so much sa inyo lahat. At good morning sa ating lahat mga kababayan, mga Luzon, Visayas at Mindanao, mga OFW nating mga bayani. Sana patuloy kayo nag-iingat dyan sa ibang bansa. Huwag niyo babayan yung sarili. Lagi mag-ingat. Saan na kayo naroon. Okay. Babay na po sa inyo. Maraming po salamat. God bless po sa ating lahat. Amen. Bye.